Hi guys, it's CJ Digia. Yes, nagbabalik sa voiceover. Dahil may time ako ngayon, di ko lang alam kung kailan to mauulit. Anyway, I'm going to work. As you can see, it's a red-eye flight, meaning buong gabi na naman tayong gising. That's why meron akong iced coffee na ginawa ni Dear. Thank you so much, Dear. It's my only panlaban sa anto. Kasi before daw ako umiinom ng coffee, guys. Pero I realized na kailangan ko pala siya. By the way, today is Sunday. That's why 35 minutes lang yung travel time ko. Pag tinatanong ako ng mga kalipad ko kung tagasan ako, usually ang nasasabi ko, Laguna. Kaya lagi silang gulat na nag-uuwian ako. Although yung iba hindi rin familiar sa Binyan and Santa Rosa, kaya akala nila sobrang layo. 2 hours yung inaalat ko na travel time. Just in case lang na magkaroon ng aberya sa daan, wag naman po sana. Well, you'll never know, diba? Kaya dapat lagi ako may allowance. Besides, marami pa akong ginagawa. Pagka-arrive ko sa parking, dito pa ako nagli-lipstick. Kasi before ako umalis ng bahay, naka-lip balm or Lucas Papaw lang ako. Para hindi masyado madry yung lips ko na sobrang dry, lalo na kapag nasa eroplano. 1 hour and 30 minutes before my sign-in time, sumakay na ako ng shuttle going to Runway Manila. Dahil walang signal sa basement, gumawa na lang ako ng flight details para pag-arrive ko sa office, konti na lang yung gagawin ko. Kaya lang, as you can see, nagloko pa yung iPad, ayaw mag-open ng notes. After 2,000 years, gumana rin siya, salamat naman. Luma na nga yung iPad na yan at hindi pa siya pwedeng masira kasi wala pa tayong pangbili, guys. Kaya dapat tumagal pa siya ng mga 10 years. Ha? Grabe naman yung 10 years. Anyway, I'm here na sa Runway Manila. If mabilis ka maglakad, 10 minutes. If mabagal naman, mga 15 to 20 minutes. Normally, mabilis talaga ako maglakad. Pero binagalan ko this time kasi nga ayoko mapagod agad. Kasi for sure mamaya, from office to aircraft, mabilis yung lakad natin. Yun yung normal talaga. Napansin nyo ba yung mga flight crew, mabilis silang maglakad pag papunta na sa aircraft? Or kahit papunta lang sa gate kung nasan yung eroplano. Kasi guys, sobrang limited lang yung time namin from office to aircraft. Anyway, flight tonight is Manila, Don Muang, Manila. Flying time to Don Muang is 3 hours and 10 minutes. Pabalik, ganun din. Minsan kasi magkaiba yung flying time, so depende yan sa hangin. Pag headwind, salubong sa inyo yung hangin, so pinapabagal niya yung lipad nyo. Pag tailwind naman, para ko yung tinutulak ng hangin, so mas mabilis yung flying time. Actually, may mga pasahero ako nagtatanong yan, bakit daw papuntang Japan, mas mabilis, 3 hours lang, tapos ngayon pabalik, 5 hours na. May mga months na ganun kalala yung headwind. Almost 2 hours yung nadadagdag sa flying time. Can you imagine? Anyway, umalis ako ng parking around 4:25 or 4:30. I'm so happy kapag ganitong oras yung uwi ko or yung pasok ko kasi guys, ang luwag ng kalsada. Sobrang lamig sa labas kaya hindi na ako nag-aircon nung medyo malapit na ako sa bahay. Madaming puno na malapit dito sa bahay namin kaya rinig na rinig mo talaga yung lakas ng hangin. Nakarating pala ako ng bahay at exactly 5 in the morning. And dahil gusto ko nga ma-feel yung lakas ng hangin sa labas, inopen ko yung doors and windows para lumipad yung mga kortina. Wala lang, feeling ko nakaka-relax makita yung mga curtains na hinahangin. Before pala ako umakyat sa room, napansin ko yung mga rechargeable candles ko, wala na silang charge. So hindi ko na sila napailaw last night. Sobrang nice ng candles na to kasi para talaga siyang totoong kandila. Pwedeng i-charge lang pero pwede ring plug in. Charge lang ako kasi every night ko lang naman ginagamit. Daytime, ino-off ko na siya. Meron din siyang remote na pwede niyong gamitin pang on and off and para makontrol yung brightness. So super nice talaga siya. So okay guys, after flight, ito yung pinaka-excited akong gawin. Actually, meron nga nagtanong sa comment section kung nakatulog na daw ba ako ng merong makeup. The answer is no, never. As in, never kong gagawin kahit anong mangyari. Maarte talaga ako pagdating sa skincare. Kasi nga, if your skin is good, hindi mo na kailangan ng heavy makeup. After mag-freshen up, di naman ako agad makakatulog kasi nga morning na. Kaya nanood na lang ako ng What Lies Beneath na nakakagigil, guys. Sino ba kasing pumatay kay Luisa? My gosh. Baka ang ending nito si Edong talaga, ha? Kakaloka kayo. Today is Monday nga pala. So si Caleb nasa school na siya and while waiting na dumating siya, magmamask muna tayo. Nilagay ko siya sa ref, though hindi ko alam kung tama or okay lang na nilagay ko siya sa ref. Kasi yung iba kong face mask, nasa ref talaga siya. So itong brand na to, I'm not sure kung okay lang. Nabili ko to nung last Sapporo flight ko sa Donkey. And guys, oh my gosh, ito na ang bagong favorite face mask ko. Sobrang ganda niya, as in. Sana pala dalawa binili ko. Since hindi nga ako lagi nagli-layover sa Japan, kailangan makahanap ako ng online store na nagbebenta ng ganito dito sa Pilipinas. For sure, mas mahal compare sa Japan, pero okay lang, at least may nabibilhan dito, diba? Nung hinatid nga pala ni Dear si Caleb, nagbili na ako sa kanya na bago siya umuwi, bumili siya ng lettuce and ng cheese. Kasi meron akong beef and bacon, parang gusto kong mag-samgyup lang sa bahay. And for the lettuce, guys, nakakatuwa kasi minsan nakakalimutan ko na meron pala akong ganito. Anong tawag sa kanya? Gulay dryer, spinner, whatever. Basta, sobrang nice niya kasi talagang natutuyo yung gulay. So, kailangan meron kayong ganito
dito kung mahilig kayong mag-salad or mag-samgyup sa bahay kasi nadadry talaga yung lettuce. Dahil sobrang lamig nga ngayon guys, napamedyas ako pero naglagay din talaga ako ng petroleum sa paa para matanggal yung mga kalyo-kalyo natin dyan. May latest K-drama nga pala is Can This Love Be Translated na medyo may pagka-boring yung ibang part pero maganda naman, tinatapos ko pa rin siya. Around 10 in the morning nagluto na ako para maaga rin kami makapag-lunch at maaga rin kami makapag-dinner. At this moment, wala pa talaga akong tulog kahit 5-10 minutes. Kaya akala ko nga makakapag-dinner pa ako pero hindi na pala kasi natulog ako ng 1 p.m. And guess what? Kung ano oras na ako nagising. Ito na yun. Ito na yung time na nag-e-edit ako. Nagising ako 1 in the morning. Grabe, my body clock is so abnormal na talaga. After this video, wala na akong na-record dahil zombie mode na. Kaya naman, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Follow, like, and share. Goodbye. Paalam. Babush. Oh my gosh, na-miss ko yun ah. Hi guys! Welcome to another mini vlog. It's CJ Digia. So if napanood nyo yung vlog natin kahapon, after namin mag-samgyup sa bahay, around 1 in the afternoon, natulog na ako. At dahil almost 24 hours nga akong gising, 1 a.m. na rin ako naggising. Oh my gosh. I slept for about 12 hours, kaya yung suot ko kahapon after my Donmuang flight, yan pa rin yung suot ko ngayon. And dahil 12 hours na nga yung tulog ko, nahihirapan na akong bumalik sa tulog after ko mag-CR. Kaya 1 a.m. pa lang, bumaba na ako dito sa sala. Nag-start na lang ako mag-edit ng first voice-over mini vlog version 2.0 ni CJ Digia Vlogs. Charot. After ko naman mag-edit na inabot ako ng halos 1 hour, di ba matrabaho siya. Lumabas ako guys kasi magluluto ako ng tinola pero wala akong luya. Kaso lang yung 3 talipapa na malapit sa amin, sarado pa dahil 4 a.m. pa lang ata ito or 4:30 a.m. So niluto ko siya ng walang luya. Mas masarap sana kung may luya pero dahil wala, okay fine, lutuin na natin siya. And mahilig ako sa tinola na merong chicken feet. Minsan nilalagay ko sa tinola, papaya, minsan naman sayote, and syempre hindi pwede mawala yung malunggay. Today is Tuesday, may pasok si Caleb, si Ate Kaylee na una na sa school, and si Caleb naman ever since hindi naman yan pahirapan pumasok. Nung umpisa lang, siguro mga 1 week umiiyak siya, pero eventually nasanay din. 3 years old pa lang si Caleb, kaya toddler level pa lang siya, hindi pa siya pwede mag-nursery. Kaya yung school niya is 1 hour and 30 minutes lang. At mga 9:40, nandito na siya sa bahay. After school, excited na yun mag-screen time, pero ngayon sinasanay namin siya na kailangan assignments muna, mag-color muna siya, and magre-read muna ng books. Pagdating sa mga reading, si daddy nang bahala dyan kasi magaling yan si daddy mag-explain. Okay, so after that, my flight nga pala is Bangkok, and ang sign-in time ko is 10 in the evening. Nagna-Netflix kami nang bigla kong maisip na oh my gosh, kailangan ko palang magluto kasi ang uwi ko tomorrow is mga 9 a.m. na. So kailangan meron nang naka-ready na ulam para pagpasok ni ate meron siyang pwedeng baunin. Sa pork, ang pinaka-favorite part ko is yung ribs talaga. Hindi kasi ako masyadong mahilig kumain ng taba, even sa mga masabaw na ulam, ayoko nang masyadong mataba. Ginaya ko lang tong recipe sa Reels, niluto ko lang siya sa tomato paste, nilagay ko yung marinade kanina, tapos nilagyan ko ng Sprite, pinakuloan ko ng about 1 hour, oh my gosh, ang sarap, sobrang lambot. After magluto, nag-siesta na kami ni Caleb, nag-alarm ako dyan ng around 7 p.m. 1 hour yung naka-allot sa akin for my prep, ligo and makeup na yon. For my hair, meron akong bagong na-discover sa Japan. Sobrang ganda na hair oil. Hindi na fa-flat yung hair ko kahit medyo marami akong nalagay. And then dumating na rin pala yung bago kong phone case. Sobrang ganda niya. Pero before ko ipakita sa inyo, mag-prep muna tayo ng baon kasi mahaba yung flight, bawal tayo magutom. Sobrang nice din yung bago ko na-discover na boy bawang. Mixed nuts na siya. Nakaka-addict siya kainin, lalo na kung long flight. Anyway, nagustuhan ko yung phone case kasi clear matte siya. Ang linis niyang tignan, very aesthetic lang. Naalala ko before pala, may nag-ask sa akin kung naka-heels na daw ba ako kapag nagda-drive. Na-try ko na yun mag-drive na naka-heels pero ngayon nagsisleepers na ako para makarest muna yung paa ko before ako maglakad ng mahaba. Yan palang pinakita ko guys is yung phone holder na ginagamit ko sa car. Na supposedly pang neck talaga siya kasi wala naman ako masyadong video na pang POV, so dyan ko na lang muna siya nilagay. Umalis ako ng bahay ng mga 8:16 na dapat 8 o'clock kaso nga nag-prep pa ako, medyo natagalan ako, so medyo nalita ako ng 16 minutes. Pero dahil sobrang luwag ng kalsada, thank you Lord, dahil hindi pa ako natatraffic ng bongga ulit, dumating ako ng before 9 p.m. Sign-in time ko is 10:25 pa naman. At dahil black eye flight to guys, kailangan ko na naman ng iced coffee na of course ginawa ni Dear. Sobrang sweet ng kalipad ko guys. Binigyan niya ako ng inhaler from Thailand. This is Michi from Pats also. Pareho kami ng school ng college. Flight today is Bangkok, midnight flight. Flying time is 3 hours, so medyo mahaba. This is Ariel, the mermaid. Local pala dito. We're in Bangkok. Konnichiwa. Ito, Japanese. Half Yeah, half Japanese. This is Michi.
Aircraft today is 3:30. Yes, yung big aircraft namin. And minsan nagugulat yung ibang passengers. Kasi daw nagpunta silang Bangkok, maliit yung gamit nila. Tapos biglang magugulat sila, this time malaki naman. Actually, hindi ko rin alam kung anong basis. Maybe yung passenger load or talagang nakaschedule lang kung anong aeroplano yung gagamitin. And then, we're back in Manila. We arrived 20 minutes ahead of our scheduled time of arrival. 9:20, umalis na ako ng parking. Sobrang taas na ng araw, guys. Sobrang sakit ng mata ko. That's why black eye ang tawag namin sa ganitong flight. Kasi yung mga red eye, dumadating kami madilim pa, or pa sunrise pa lang. Ito wala na talaga, guys. 9:20, super sikat na yung araw. Around 10 in the morning, dumating na ako sa bahay. And syempre, pagod na pagod ako. Pero tinatamad pa rin akong maligo. Kaya naupo muna ako sa sofa. Banding-banding muna kami ni Caleb. Konting chismis with my dear. Hindi pa sana ako magla-lunch. Pero naalala ko, may nabili pala ako sa kalipad ko na chili garlic. Na hindi sana ako bibili. Kaso nung natikman ko, hindi ko na napigilan yung sarili ko dahil sa sobrang sarap. Ang social pa niya dahil olive oil yung ginagamit niya dito. So kahit ilagay mo sa ref, hindi tumitigas yung pinaka-oil ng chili garlic. In-encourage nga namin siya na mag-Shopee or mag-online shop para mas marami siyang mabentahan. Okay, anyway, ang haba na pala. That's it for my mini vlog. Maraming salamat sa panonood. Follow, like, and share. Goodbye. Paalam. Babush!